para makaganti sa ate ko. Sinadya kong mag-ayos sa paraang magugustuhan niya. Tapos nagpakita ako sa kanya na parang nagkataon lang. Para lang mahulog ang loob niya sa akin sa unang pagkikita. Gusto ko lang ipaalam sa kanya kung ano ang pakiramdam kapag ang minamahal mo ay kapatid mo pala. Dudurugin nito ang puso niya. Sa nakaraang buhay ko noong kinilala ako ng mayamang pamilya namin, lagi akong kinakalaban ng ate ko para sa hindi totoong anak. Hindi lang siya nagpakalat ng chismis na anak ako sa labas. Siya pa nga ang nanguna sa pambubuli sa akin. Matapos ang isang buong buhay na pakikisama sa kanya, alam na alam ko na ang mga gusto niya. Nang lumitaw ang target ko na si Shenru, dahan-dahan akong lumapit at malinaw na nagtanong, "Hi, excuse me, paano po pumunta sa Jiafang Road?" Lumingon si Shenru. Nakita niya ang isang binatang may gwapong mukha na nakatayo sa likuran niya. Bahagya siyang natigilan. Hindi niya namalayang itinuro ang direksyon ng Jiafang Road. Binigyan ko siya ng isang magalang na ngiti. Pagkatapos ay tumalikod na ako at umalis. Si Zhang Qin ang tumatawag. Tinagot ko ang tawag at sinabing ma'am. Narinig ko ang boses ni Zhang Qin mula sa kabilang linya, na may kasamang panunukso. "Yan Joe, naayos ko na ang tungkol sa pamilyang Shen. Pero may nalaman akong ilang interesanteng bagay." Nagtaas ako ng kilay. Ibinaba ko ang hawak kong ballpen. "Anong bagay yon?" "Gustong kang ampunin ng pamilyang Shen. Pero sa totoo lang ikaw ang tunay nilang anak na lalaki." Yang si Young Master Jiang ngayon hindi nila kadugo. Natigilan ako sandali. Hindi ko inaasahan ang balitang ito. Kahit na alam kong ako ang tunay na anak ng pamilyang Shen. Hindi ko inaasahan na malalaman ito ni Zhang Qin ng ganoon kabilis. "Paano po ninyo nalaman ma'am?" "Ipinacheck ko ang hospital records ng pamilyang Shen. Nalaman ko na noong nanganak si Song Wanqing noon. Ipinagpalit pala ang sanggol. Patay na ang taong nagpalit sa kanila. Kaya hindi kailanman natuklasan ang pangyayaring ito. Naalala ko ang mga pinagdaanan ko noong bata pa ako. Ang mga taon ng paghihirap, gutom at lamig. Lahat pala iyon ay dahil sa isang estranghero." Tumango ako. "Alam ko na. Salamat po teacher. Walang anuman. Oo nga pala. Papunta na ngayon si Shen Yuan dito sa eskwelahan. Malamang ay gusto kanyang makita." "Gusto mo ba siyang makita?" Nag-isip ako sandali. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Haharapin ko siya. Bakit hindi ko siya haharapin? Ngumiti si Zhang Qin. May bahid ng paghanga sa kanyang boses. "Sige, kung gayon hindi na kita iistorbohin. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka." Tumingin ako sa tanawin sa labas ng bintana. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa wakas hindi na mapakali si Shen Yuan. Ito mismo ang resulta na gusto kong mangyari. Gusto kong malaman ng pamilya Shen na hindi ako yung tipo ng tao na basta-basta lang nilang mapaglalaroan. Gusto kong pagsisihan nila ang lahat ng ginawa nila sa akin noon. Pagkalipas ng mga kalahating oras, huling tumunog ang cellphone ko. Tawag mula sa gwardya. May naghahanap daw sa akin. Sinabi ko sa gwardya na papasukin siya. Hindi nagtagal lumitaw si Shen Yuan sa labas ng pinto ng villa. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Pero baka sa buong pagkatao niya ang pagod. May bahagyang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Medyo bitak-bitak din ang kanyang mga labi. Halatang hindi naging maganda ang mga araw niya. Binuksan ko ang pinto. "Anong kailangan mo?" Tumingin sa akin si Shen Yuan. At may kumislap na komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. "Pwede ba tayong mag-usap sa loob?" Tumabi ako para padaanin siya. At sumenyas na pumasok. Pumasok si Shen Yuan sa villa at tumingin-tingin sa paligid. May bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Halatang hindi niya inaasahan na sa ganito kagandang lugar ako nakatira. Isang two-story na villa. Hindi talaga mukhang kayang tirhan ng isang ordinaryong estudyante. Nagsalin ako ng 2 basong tubig. Inabutan ko siya ng isa. "Sabihin mo na, ano ang kailangan mo sa akin at naparito ka?" Kinuha ni Shen Yuan ang baso ng tubig. Huminga siya ng malalim. Bahagyang nanginginig ang kamay niya. Halatang kinakabahan siya. "Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Mali ako sa nangyari noong nakaraan. Hindi dapat ganoon ang naging trato ko sa'yo." Tinaas ko ang aking kilay. Casual akong umupo sa sofa. "Yun lang ba?" Umiling si Shen Yuan. Kinagat niya ang kanyang labi. Tila may ginagawa siyang mahirap na desisyon. "Hindi lang yan. May isa pa akong bagay na dapat sabihin sa'yo." Umupo ako sa sofa. Hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Sa huli nagsalita na rin siya. May halong panginginig sa kanyang boses. "Ikaw ang tunay kong anak." Nagpanggap akong gulat na gulat. Nanlaki ang mga mata ko. Pinanood ni Shen Yuan ang reaksyon ko. May bahid ng konsensya sa kanyang mga mata. Yumuko siya, hindi magawang tumingin sa aking mga mata. "Noong ipinanganak ka, ipinagpalit ka. Ang akala ko ay patay ka na. Kamakailan ko lang nalaman ang katotohanan. Ikaw pala ang tunay kong anak." Natahimik ako sandali. May bahid ng panunuya sa aking mga mata. "O tapos, ano na ang balak mong gawin ngayon?" Natigilan si Shen Yuan. Halatang hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa akin. "Kaya sana umuwi ka na. Bumalik ka sa tabi ko." Malamig akong napangisi. Tumayo ako. Bumalik sa pamilya Shen. "Sa tingin mo papayag ako?" Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Shen Yuan. Dali-dali siyang nagpaliwanag. "Ikaw ang tunay kong anak. Ang pamilya Shen ang tahanan mo. Bakit ayaw mong bumalik?" Lumapit ako sa harapan niya. Tiningnan ko siya mula sa itaas. "Dahil hindi ko kailangan. Maayos na ang buhay ko ngayon. Hindi ko kailangan ng pamilya Shen. At lalong hindi kita kailangan bilang ama." May bahid ng sakit na dumaan sa mga mata ni Shen Yuan. "Pero anak kita. Hindi mababago ang dugong nag-uugnay sa atin."
Tinitigan ko siya ng malamig. Walang kahit anong emosyon sa mga mata ko. Dugong nag-uugnay. Alam mo ba, noong una niyo akong hinanap para maging ampon. Alam ko nang nalaman niyo ang katotohanan. Pero ayaw ninyong aminin. Dahil ayaw ninyong iwan ang ampon na iyon. Kaya mas pinili niyo pang pabalaykan ako bilang isang ampon. Kaysa sabihin sa akin ang totoo. Namutla ang mukha ni Shen Yuan. Gusto niyang mga tuwiran. Hindi ganyan. Gusto lang namin. Pinutol ko ang sasabihin niya. Malamig at matigas ang boses ko. Gusto lang na sa tingin niyo hindi ako karapat-dapat sa pagiging yung master ng pamilya Shen. Nasa tingin niyo lumaki ako sa labas. Walang modo. At mas magaling ang ampon ninyong pinalaki sa layaw. Ibinuka ni Shen Yuan ang kanyang bibig pero walang lumabas na salita. Dahil lahat ng sinabi ko ay totoo. Sa wakas pamatak na rin ang kanyang mga luha. Damaloy ito sa aking pisngi. Tumalikod ako sa kanya. Umalis ka na. Hindi na ako babalik sa pamilyang Shen. Hinding-hindi na. Nakatayo lang si Shen Yuan sa kanyang kinatatayuan. Bakas sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa. Pero agad ding naging determinado ang kanyang tingin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. May bahid ng pagsusumamo ang kanyang boses. Alam kong nagkamali kami noon. Pero ngayon gusto kong bumawi. Bigyan mo ako ng pagkakataon, pwede ba? Hindi ako lumingon, malamig ang boses ko. Hindi ko kailangan. Umalis ka na. Samantala naglalaro naman ng video games si Jiang Mingshan sa bahay nila. Katabi niya si Shenru. Kachat niya ako. Kahit na mabagal akong mag-reply. Masaya pa rin siya. Paminsan-minsan ay tumatawa siya ng may kasiyahan. Sinulyapan siya ni Jiang Mingshan. Bahagyang kumunat ang noo niya. Sinong kachat mo? Mukhang ang saya-saya mo ah. Hindi man lang tumingala si Shenru. Masigla ang kanyang boses. Syempre kachat ko yung taong gusto ko. Umismed si Jiang Mingshan. May halong pambabaliwala sa tono niya. Doon lang nagangat ng tingin si Shenru. Tiningnan siya nito. Makikita ang kaunting inis sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin na nagpalit na naman ako? Iba ngayon. Seryoso ako. Hindi ito pinansin ni Jiang Mingshan. Nagpatuloy lang siya sa paglalaro. Lagi mo namang sinasabing seryoso ka. Medyo nainis si Shenru. Binaba niya ang kanyang cellphone at seryoso siyang tiningnan. Ibang-iba talaga ngayon. Malayong-malayo siya sa mga yon. Sobrang talino niya at napakahusay. Naging interesado si Jiang Mingshan. Itinigil niya ang paglalaro. Gaano siya kagaling. Nag-isip-isip si Shenru. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Nakatira siya sa isang 2-story na villa sa Linan University. Iyon ay isang lugar kung saan ang mga taong may malaking kontribusyon sa universidad lang ang pwedeng tumira. Natigilan si Jiang Mingshan. Talagang hindi niya yun inaasahan. Isang 2-story na villa. Profesor ba siya? Umiling si Shenru. May halong hiwaga sa kanyang boses. Hindi, kasing edad mo lang siya. Pero may mga nagawa siyang napakagaling. Hindi ko pwedeng sabihin kung ano mismo iyon. Pumirma siya ng confidentiality agreement. May dumaang selos sa mga mata ni Jiang Mingshan. Mula pagkabata siya na palagi ang sentro ng atensyon. At ngayon mayroon palang mas magaling pa sa kanya. Confidentiality agreement. Mukhang ang galing naman yan. Tumango si Shenru. May pagmamalaki sa kanyang tono. Oo nga, kaya nga sinasabi ko na iba siya sa kanila. Totoong magaling siya. Sumama ang mukha ni Jiang Mingshan. Na dahil lang sa isang estranghero. Ganoon kalamag ang pakikitungo sa kanya ni Shenru. Hindi naging maganda ang pakiramdam niya dahil dito. Ibinaba ni Jiang Mingshan ang game controller. May peking ngiti sa kanyang mga labi. Kung ganoon, kailan mo ako ipapakilala sa kanya? Gusto ko rin sana. Palagi siyang walang oras. Tinitigan ni Jiang Mingshan ang kanyang excited na itsura. Lalong tumitindi ang inis na nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim. Sinabihan ang sarili na kumalma. Kapag nakita na niya ang lalaking iyon, sisiguraduhin niyang malalaman nito na si Shenru ay ate niya. Hindi kahit sino ay pwedeng habulin. Sakto namang dumating si Shen Yuan. Mukha siyang pagod na pagod. At hindi rin maganda ang itsura ng mukha niya. Agad siyang sinalubong ni Song Wanqing. Ay nalalayan siya sa braso papunta sa study room. Mahal, nakauwi ka na. Anong nangyari? Umiling si Shen Yuan. Paus ang boses niya. Ayaw niyang umuwi. Pumasok si Jiang Mingshan na may dalang prutas. Narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Huminto siya sa paglalakad. At nagtatakang nagtanong, Mapa, sino po ang pinag-uusapan ninyo? Ano pong umuwi hindi umuwi? Nagkatinginan sina Shen Yuan at Song Wanqing. Nakita sa mga mata nila ang pag-aalangan. Hindi pa nila alam kung paano sasabihin kay Jiang Mingshan ang totoo. Dahil masyado itong masakit para sa kanya. Wala naman. Agad na iniba ni Shen Yuan ang usapan. Mga bagay lang sa kumpanya. Medyo nakaka-stress lang. Kahit nagtataka si Jiang Mingshan. Nang makitang ayaw nang magsalita pa ng mga magulang niya. Hindi na rin siya nagtanong pa. Inilapag na lang niya ang prutas sa mesa at umalis na. Nang makalayo ang anak nila, hininaan ni Song Wanqing ang kanyang boses. Anong gagawin natin ngayon? Huwag muna nating ipaalam sa mga bata. Mag-isip pa tayo ng paraan. Tumango si Song Wanqing. Sakto namang narinig nila ang katok ni Shenru mula sa labas ng pinto. Puno ng excitement ang boses niya. Ma, may ipapatulong po sana ako sa inyo. Natigilan si Song Wanqing. Pinilit niyang maging normal ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya para buksan ang pinto at nagtanong kung anong tulong iyon. Matamis ang boses ni Shenru. May nagugustuhan po akong lalaki. Gusto ko po siyang imbitahang kumain dito sa bahay. Pwede niyo po ba akong tulungang maghanda? Sino namang lalaki yan? Ang pangalan niya ay Shen Yanzhou.
Estudyante siya sa Linan University. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Shen Weiyuan nang marinig niya yon. Hindi niya inasahan na ako pala ang lalaking gusto ni Shenru. Mas lalo lang nitong ginawang komplikado ang mga bagay-bagay. Nagkagusto si Shenru sa sarili niyang kapatid. At hindi pa niya alam ang katotohanan. Natigilan din si Song Wanqing. Tumingin siya kay Shen Weiyuan. At saka tumingin kay Shenru. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Hindi napansin ni Shenru ang kakaibang kilos ng mga magulang niya. Patuloy lang siya sa masayang pagkukwento. Dad, huwag po kayong mag-alala. Mabait po talaga siya. Malalaman niyo rin po pag nakilala niyo na siya. Ay oo nga po pala. Gusto rin siyang makilala ni Mingshen. Pwede tayong kumain ng sabay-sabay. Sige, paalang ganang sumagot si Shen Weiyuan. Pero sa isip-isip niya nagpaplano na siya. Siguro magandang pagkakataon itong hapunan. Para makausap ako ng masinsinan. Baka sakaling maayos pa ang sitwasyon. Kausapin mo siya at magtakda kayo ng oras. Ako na ang magsasabi sa kusina na maghanda. Sobrang natuwa si Shenru. Tumalon siya at niyakap si Shen Weiyuan. Ang galing. Tatanungin ko na siya ngayon din. Pagkasabi nun yumuko siya at nagsimula ng mag-text sa akin. Nagkatinginan sina Shen Weiyuan at Song Wanqing. Baka sa kanilang mga mata ang magkahalong emosyon. Hindi nila inasahan na haantong sa ganito ang lahat. Nagkagusto si Shenru sa sarili niyang kapatid. Paano na to? Hinilat ni Shen Weiyuan ang kanyang sentido. Pakiramdam niya ay sisubog ang ulo niya sa sakit. Kailangan niyang makaisip kaagad ng solusyon. Dahil kapag nalaman ni Shenru ang katotohanan, malala ang magiging kahihinatnan nito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa wakas dumating na rin ang araw na ito. Ipapamukha ko sa pamilya Shen. Kung ano ang sinayang nila. Ipapaalam ko kay Shenru na ang lalaking gusto niya ay ang sarili niyang kapatid. Gusto ko silang makitang nagdurusa. Makitang nagsisisi. Nag-reply ako kay Shenru. Sige, kailan? Pwede ba ngayong weekend? Napaisip ako. At lalong lumalim ang ngiti sa aking mga labi. Pwede. Nagpadala si Shenru ng masayang emoji. At ilang mga puso pa. Ang galing. Sige, yan na ang usapan. Para mag-iwan ng magandang impresyon sa akin. Sinadya ni Shenru na maghanda ilang araw bago pa man. Siya mismo ang pumunta sa mall para pumili ng bagong best ida. Pumunta pa siya sa beauty salon para magpa-skincare. Hinayla pa niya si Jiang Mingshen para tulungan siyang pumili ng makeup. Ate, kailangan mo ba talagang paghandaan ng ganito? Tiningnan ni Jiang Mingshen si Shenru sa salamin na puspusan kung magayos. Hindi niya mapigil ang biruin ito. Hindi ba't makikipagkita ka lang sa isang kaibigan? Akala mo naman ay may mamanhikan sa iyo. Namula si Shenru at sinaman siya ng tingin. Ano bang alam mo? Ito ang unang beses na dadalhin ko siya sa bahay. Kailangan niyang makita ang pinakamaganda kong bersyon. Mabilis na dumating ang araw ng kanilang pagkikita para kumain. Maagang maaga gumising si Shenru. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Ialay ang sarili ko kay Bibidong. Pabalik-balik siya sa harap ng aparador para mamili ng damit. Ang una kong ginawa ay, ialay ang sarili ko kay Bibidong. Pagkatapos kong mapunta sa Daoluo, naging isa akong 100,000 taong gulang na soul beast, ang emperoress ng kamandag na gagamba. Ang una kong ginawa ay, at sa sandaling iyon, nakatayo si Bibidong hindi kalayuan sa akin. Dahil noong mapunta ako rito, nasa bingit na ako ng kamatayan. At sa sandaling iyon, nakatayo si Bibidong hindi kalayuan sa akin. At sa sandaling iyon, nakatayo si Bibidong hindi kalayuan sa akin. Nag-iingat sa aking mga huling pagpupumiglas bago ako mamatay. Dahil hindi ko na rin naman matatakasan ang kamatayan. Alam kong hindi ako makakatakas. 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 Mas mabuti pang humanap ng ibang paraan para mabuhay. Kung nagawa ng Tianmeng Ice Silkworm na mapanatili ang kanyang kamalayan sa pamamagitan ng pag-aalay at manirahan sa loob ng katawan ng tao.